Malas din kami ni Mrs. Meron po kami naglalagay ng kawayan. Pero usapan namin ito yung problema tulad ng nangyari kina Pan Jimmy, yung kanilang grass cutter na yung Bobby De Guzman. Ayan, Kuya Bobby, happy birthday po. Nilagyan yung gutter kay Kuya Mitch ng kawayan. Papansin nyo meron siyang awang doon na hindi pa nailagay yung tints of gray yung ating final color. Tints of gray sa Davis, ang touch of gray. Welcome back muli dito sa ating channel. Ayan. Yun o. Nagkaano na siya. Senepa or Pasya. Lalo pong lumitaw yung kanyang balangkas. Lalo na pagka nalagay yung gutter dito. Tsaka yung flashing gutter dito sa harapan. Lalo pong gaganda. Lalo siyang aastig tingnan. Yan ang kahapon. Dumating yung mga naglalagay ng kawayan. Ayan, nalagay nila ito. Ayan. Pila lang oras na itong may kawayan na Lon? Wala mo 2 oras. Ayan, nung isang araw na ginawa nila hanggang dito. Ayan, dahil nalagay nila. Ayan. So ayun. So yun. Tapos maulan na po dito. Kailangan natin lagay ng bubong tulon. Mamaya pag kung ititingin gutter, no? Kailangan din mapinturahan ito muna. Yung pasyo. Nalagay ko na po yung mga pamakuha ng kawayan dito. Pagka hindi dumating, lagay nyo na ito. Bukbuk na, oh. Ayan ang butas, oh. Kailangan lang mabubungan para hindi na pa nababasa. Tapos pag-i-installa tayo, wiring. So wiring tayo. Tingnan natin kung hindi po ako alis ngayon, i-prepare ko yung wiring nito para malagyan ng ilaw, makabang sa ilaw din. Pumunta muna tayo dito sa Arayat. Tingnan natin kung makakapagtrabaho yung mga tropa doon. Medyo maganda naman na panahon, no? Sasalanan eh. Oh, lumitaw na si bundok ng Arayat, lumitaw na. O hindi na uulan yan. Pag hindi umulan, ipinturahan natin to. Saka yung pasya para malagyan ng yan, gutter. Bungan. Gumaganda na siyang tingnan ngayon, lalo na po pagka nakompleto to. Kukunin ko yung gutter yung pinagawa natin, wood grain po yun, para siyang woodlock. Ayan, kahapon namili ako ng materyales na kailangan natin sa Arayat project, tulad itong kitchen sink, tapos yung hardy planks na ilalagay pa nating po doon, cladding. Kitchen sink, bale nakabili na akong kitchen sink pinapalit ko lang po ito. Ang una kasi ang gusto nila ate, yung double sink na na dual sink. So tapos yun nag-change plan siya, yun na lang daw malaki. Ayan, tulad niyan malaki, single na malaki, tapos meron siyang drain. Ayan. So ayun, dali na natin ngayon dun to para
nandun na yung materyales. Tapos yung hardy planks, tapos yung floor drain ng mga CR, nabili ko kahapon sa Daw. Ito nasa ano po to, makapal po yan, no? Makapal na stainless. Nasa 8,500 data to. Yung ganyan, 8,500. Complete set na po yan, meron na siyang faucet. Ngayon kung gusto nyo ng mas magandang faucet, mag-add kayo. Tapos nabili na rin yung kailangan nila doon, floor drain. Tapos ito din pala kailangan na rin madala to sa San Simon naman. Yun natin, baka padala ko na lang doon to. Ito yung floor drain. Ko na doon. Floor drain tulad na nilalagay natin, syempre sa shower area mahabang floor drain para mas mabilis sa bumaba yung tubig dun sa shower area. 60 cm or 2 feet. Tsaka yung harder planks, dadalhin ko na. Ito na lang pong kolong gagamitin natin. Total maano naman, malapit lang naman, dito lang. Tanggalin mo yung tali dyan, yung mga tali itanggalin mo, yung mga straw. Hardy planks, cladding po yun sa project dun. Ano ba tayo nakalimutan? Wala na naman. Okay na siguro yun. Basta tingnan pa natin. Tapos pala yun pala, mga ilaw po dun. Bibilangin ko na rin mga ilaw na kailangan kong bilhin para pagpunta natin sa bilihan na mabali na rin natin, mahanda na rin natin para magkailaw na rin po dun. Yung pong panel board dun halos okay na. Tapos yung circuit breaker, nandyan na rin po yun. Baka sa Lunes papalagay ko na yung mga safety breaker doon. MCB po yung panel board namin doon, or miniature circuit breaker, yung maliit. Mas ano po yun, mas maganda yun, mas sensitibo kaysa doon sa mga malalaki. Sensitive siya pagka nag-overload, magtitrip agad yung kanyang breaker. Hindi mo kukuha masunog yung wire. So, doon po yung cost ng sunog. Minsan pagka yung inyong safety breaker is yung munang naka-plastic para patong natin. Ayan, hardy planks po yan. Ayan, nasa 400 per piece yata ito. Pang-cladding natin, tapos sa prepare natin yung sa perspective niya, kulay gray po yan. Ito po ito. 5 piraso isang bigat. Okay, baka muna para may patong natin. Yan. Yan, tapos patong mo yung dalawa. Tapos taliin natin. Kapag tali. So ayan, okay na. And happy birthday pala kay kay Bebe. Birthday niya ngayon. Birthday mo ngayon, Be? Walang handa. Bakit walang handa? Walang kwarta. Birthday niya ngayon. Mamaya magbe-birthday tayo. Mamaya hapon. Ayan, happy birthday. Ilang taon ka na? 24. Batang bata pa. Okay. Birthday niya ngayon. Kagabi, simula kagabi mga po sa buulan na po dito. Ngayon lang gumanda yung panahon. Tapos mawawalan pala ng kuryente rito. Nag-abiso na yung Pelco
Simula alas 8. Alas 8 yan. Ano oras ba? Mag-alas 8 na. Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Meron yata silang re-repair ang Pelco. Ayan mga boss, yung pong RD planks na dala natin dito po yun, dito sa harapan na to. Meron po siya cladding dyan. Ayan, tapos yung pinaka canopy na yan, iba po yung kulay nyan. Tapos yung spandrel natin nandito na, mag-install na sila dito sa parting taas. Ayan, doon po kasi sa may itong upper roof, kailangan ma-install muna yung spandrel doon bago ilagay yung yero isa doon. Mapapansin nyo meron siyang awang doon na hindi pa nailagay yung yero. Hindi po kasi mariribet yung spandrel pagka hindi pa nalagay yung hindi kasi mariribet yung spandrel kung malalagay ng yero. Ayan, nandito na yung spandrel dyan na woodlock dyan para si Tagen. Eto spandrel, ito yung sinasabi ko rin mga boss, wood grain na GI sheet. Ayan, ano siya, ayan, parang siyang kahoy. So yung gutter na lalagyan natin din sa kubo, ganun din po, ganito rin po siya. Hindi ko alam kung ano yung available ni Ari ni doon, kung ganito ba yung kulay or mas darker dito. Yung pasya cover sa spandrel. Ito yung mga seam molding niya sa wall po ginagamit to. Tapos yun yung mga spandrel natin na woodlock. Ito. Tapos yung spandrel po na pinabili ko, ano po siya, every piece mayroong ventilation para mas maganda sumingaw po yung init sa loob ng isa na. Ito po yung spandrel na ilalagay natin. Mas mahal po siya. Pagka kasi bumili kayo nito, mayroon ding additional yung mga butas na yun. May additional price pagka may butas. Kung ano pong cut nung for example, yung inyong eaves is 90 cm yung kailangan yung cut na ganito. Tapos bilangin nyo lang kung ilang peraso. Ang lapad po nito is 4 inches or 10 cm. Ang lapad nito ang spandrel na to. So, tapos cut ano yata to, 90 cm. Di baling sumobra, magpuputol na lang yung maglalagay, huwag lang kumulang. Tapos yung bended accessories natin 8 feet po ang haba niya. CR flooring, tulad ng gusto nila ati Agnes, kulay gray yung side nito. Shower area, maluwang din po siya, maluwang. Ganda na. Binibilangin ko ngayon yung ilaw. Meron din po kasing electrical plan. Mabibilang nyo rin sa plano kung ilan, pero minsan kasi hindi po nasusunod yung plano. For example, itong design niya sa ceiling magbabago, so hindi po masusunod yung bilang sa plano ng mga ilaw. Ito po yung namin dyan, layout namin. Ayan, bali doon meron siyang cob. Ayan, cob. Tapos sa pin light sa may sulok. Ayan, bali pin light ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 siya yan dito. Tapos dito sa area na to 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tapos meron yung abang dito sa dun sa ni ate, yung prep counter.
Meron pong counter dito to eh. Huli na lang po yan. Ipapabricate na lang natin siyang plywood para movable din. If ever na ayaw nila, pwede nilang tanggalin dito sa area dito. So meron siyang ilaw dito siguro. Tingnan natin kung meron doon sa plano, kung meron ng abang doon sa plano. Ayan, tapos itong kanyang kitchen countertop. Ang gusto ni Ate Agnes dito, black. Black po siya. Black na granite. Ha? Adhesive? Wala. Sige, bili ako. Dito lang naman sa Alabaster Guardian. Bili ako adhesive. Adhesive, ABC. Ayan, tapos mayroon na palang napiling si Ate Agnes tsaka si Kuya Herson na ang final color po nila dito sa loob ng bahay sa Tinge of Gray. Well, Tinge of Gray yung ating final color. Ito yung Tinge of Gray. Para po siya din, parang touch of gray din. Kasi na ba yun? Ayan natin sa ating talepa, no? Ayan. Ayan po, Tinge of Gray ng Babies. Ayan yung white. Ito yung Tinge of Gray. Para din siyang para din siyang touch of gray. Ang Tinge of Gray sa Davis. Ang touch of gray, Rain or Shine na. Rain or Shine yung sa touch of gray. Pero same lang po yung color nito. Iba lang yung pangalan. Na magkaibang brand. Kasi ito kasing catalog na binigay ko sa kanila. Ano po ito? Davis paint. Ang ginagamit natin, Davis. Ayan. Ito yung Tinge of Gray. Yung white. Yun po yung final color natin. Ceiling, ano po yan? White lang yan. Bili muna tayo ng adhesive dito sa labasan. Walang gagamitin itong ating mga nagtatile setter kahit ilang piraso lang muna. Hello. Ano? Tapos kalawa. Tara. Kaya pa akong makakali, pamagutan mo na, sayang na, kaya mong kukulat na eh. Okay, no? Baka papako kayo. Okay, Pagka naglalakad kayo, magdala-dala kayo martilyo. Para pag napako kayo, meron kayong pambunot. Oo. Ano nangyari? Tayo na scaffold dito sa likod. Ito na lang yung hindi pa na waterproofing. Palitada dito. Ayan. Okay, tapos dito mga masalalagyan po namin ng bubong. Bili muna ang adhesive. Okay. Ayan, limang adhesive ABC original. So let's go. Malapit lang naman. Dito lang po sa highway. Okay. Nandito na tayo. Ayan yung kulay na yan mga boss. Yun po yung kulay nya. Pasty tan. Pasty tan ng Davis elastomeric paint. Maganda pong gamitin sa exterior. Elastomeric. Ang gagamitin po natin dito sa exterior, elastomeric paint. Tapos sa buong exterior, halos in-applyan po natin siya ng waterproofing. Yan, kung mapapansin yung kulay gray na yan, waterproofing po yan. Let's go. Kunin natin gutter. Ito tayo kay Aaron eh. Ayaw start. Ayun. Buti tumigil po yung ulan. Gabi kung tumira yung ulan kagabi. Pagdamag po yung ulan. Ngayon lang tumigil ngayong umaga.
Tama-tama lang yun para makapagtrabaho po yung mga tropa. Ayan, nandito na tayo kay Arini. Ito na po, ayan o. Ayan, ano siya, wood grain. Ito yung palupo. Wood grain din, wood grain. Ano lang po yung pinagawa ko mga boss cut 16 lang. Hindi ko na masyadong nilakihan yung gutter. Saka yung flashing, cut 16, okay na po yun. Cut 16, ano yung laki niya. Tapos katabi lang ni Kuya Mix. Tatanong ako ng ano kay Kuya Mix ng kawayan. Kawayan, kung may binibenta siyang kawayan. Pawid oh, bago. Bagong deliver. Tao po. Tao po. Tao po. Wala na tao. Puntahan lang. Wala pa si Gemix. Oo, pero papuntahan mo. Pabalik na. Oo. Tawagin ko na. May hatid lang na pawid. May angat na tate yung bubong niya. Oo, kasi mababa na. Narito na tayo. Wala si ano, wala si Kuya Mix. Ganda. Wood grain, wood look. Pasok. Pasok, pasok. Aray ko. Ito po yung gutter flushing. Ayan. Ayan. Itsura niya. Na-imagine ko na pagka nakalagay po doon. Ano siya? Wood look. So ito yung gutter. Ayan. Ayan yung gutter niya. So palupo. Sana merong yerong ganito, maganda sana. Walang yerong ganyan. Yan, gray na lang po yung yero natin. Hindi naman masyadong ano naman yung kita. Mas maganda yung ating molding wood look. And tapos ngayon hindi pa pala gumawa yung mga kausap natin dito sa ano, nagaklading ng kawayan. Baling kontrata po nila ito, saka yan, saka yung sandalan dyan. Ito hindi kasama sa kontrata. Bali yung usapan namin ni Jeron sa 16,000 to gagawin nila. Itong upuan, tapos yung sandalan. Tapos ito, yun sana yung lakad ko kay Kuya Migs. Titingin ako ng may kaklading dito kung kawayan na lang or sawali nga. Mas mabilis siguro kung sawali. Tingnan natin kung makakabalik ako mamaya. Meron daw po siyang dineliver. Hindi ko na siya nahintay. Tapos bubong. Ayan, dala na natin yung ano, yung flashing tsaka gutter. Baka mailagay na rin nila ngayon. So bukas kung hindi uulan, may ilalagay na yung bubong. Pagpinturahan ko na lang muna itong sasandalan ng gutter. Wala pong kuryente dito, so hindi tayo makakapag-compressor. I-ano na lang muna. Roller.
dumaan dito sa GI sheet na to. Meron siyang plastic, oh. May plastic siya, ano. Ano, para siya nakabarnis, oh. Tanggalin mo ito, napakabos. Tanggalin mo ito pagka nalagay mo, ha. Tanggalin mo lang, mahirap tanggalin ito pagka na, ano na po yan. Pagka nasulog na sa araw yan, didikit niya sa liso. Mahirap ng baklasin. Mahirap tanggalin. Kailangan bago ilagay, tanggalin na. Kaya tayo, punta na. Nagan tayo. Ano? Sinigang na mamoy. Sinigang na mamoy. Ano po tayo? Lapit ka ng magkabubong. Ayun, binabati ko po ng happy birthday si Kuya Bobby. Bobby po, no? Bobby De Guzman. Bobby De Guzman. Ayan, birthday po niya ngayon. Ano po siya, nag-inquire siya sa atin na gusto niya mapagawa ng bahay dyan sa may Marikina. Yan, shoutout din kay Paring Bong. Kuya Bobby, happy birthday po. Sana marami pa pong birthday ang dumating sa inyo. Salamat, Boss Rick. Actually, kaibigan ko rin si Sunny, yung isa sa bata mo. Si Mang Sunny po. Sunny boy. Oo. Ka-text ko rin na palagi yun. Kinumusta ko rin. Nasa ano po siya ngayon eh. Nagbabantay muna siya sa Tarlac, doon sa project naming apartment. Oo. Ayan mga boss, napinturahan na yung pasya or sirepa. Kaya lang, yun nga, hindi nakapaglagay ng gutter gawa ng wala pong kuryente. Walang kuryente. Yung ating Blue 80 nandun sa bahay, nandun sa kabila. Nalobat din yung mga ano natin, yung mga cordless nating drill. Isa lang kasi nandito, yung iba nandun sa project. Ginagamit nila utol dun sa San Simon, tapos yung isa dito sa may Arayat. Tapos ito, ayan, na-prepare muna po nila yung mga gutter. Ayan. Ayan siya. Bukas, install na lang yan bukas. Ayan. Excited na ako sa kalalabasan po nitong ating project dito. Ayan. Ang ganda nito pagka natapos. Tapos, yun, umorder ako ng sa online ng spark plug ng grass cutter. Baka po yung spark plug lang yung busted kaya ayaw niya umandar. Ayan, order ako, subukan kong palitan kung aandar. Makakapag grass cutter tayo ngayon. Umuwi na rin po yung mga tropa dahil yung gumagawa dito. Mag-aalasin ko na rin. Ayan. Tapos kanina umalis din kami ni Mrs. Meron po kaming inasikaso kanina. Ayan. Ganda nito. Subukan kong palitan yung spark plug. Hindi rin gumawa yung naglalagay ng kawayan, pero usapan namin ni Jeron, isang linggo lang to gagawin nila. Isang linggo po sila dito sa Martes. So hopefully sa Martes matapos nyo to. Tumupad siya sa usapan namin. Ayan. So tara, ayusin ko muna yung grass cutter. Sana umandar para malinis po natin yung doon, yung madamo doon na kailangan nating grass cutteran. Tapos meron po nag-comment na baka daw yung tuti yung problema tulad ng nangyari kina Pan Jimmy, yung kanilang grass cutter na nag-stuck yung kanyang piston. Original pong tuti yung ginagamit ko, ayan, Shell Advance po yan, hindi po yung tuting local or yung hindi branded. Ito Shell po yan, Shell Advance tuti. Ayan, subukan ko to, ilagay ko lang, sana umandar siya para makapag grass cutter tayo. Ayan mga boss, okay po, umandar siya. Ito lang pala yung naging problema niya, spark plug. Tara, maglinis muna tayo dito para luminis po yung paligid natin doon. Hindi lumaki ng gusto yung dumi, kayo rin damo.
Ay, mga boss. Wala. Talagang ano po yung grass cutter, sira. Halos sa tulad ng ginamit ko last na nag-grass cutter tayo. Yun, konti lang. Tapos yun. Yun lang yung naputol ko. Sumumpong ulit. Ganun din po, ayaw umandar ulit. Umandar siya, pero parang ano siya, para siya nalulunod. Siguro di diferensya yung karburador niya. Ayan, okay naman yung spark plug. Umandar naman siya, kaya lang yun. Yun nga. Hindi natin natapos. Sumumpong talaga. Ayan, ayan. Si Lolo Boy. Lolo Boy, kumusta yung mga ano mo doon? Mga bata mo? Nagpaltado na? Good. Paratilis. Naglagay ng padre din sa Taas. taas. Sarap. Natin wala pagkain. Last na lang naman ng umaga. Ay, bibili nga ako. Pumunta sa bahay, bibili ako. Anong pagkain ng ating malagang manok? Bili tayong pagkain ng manok. Ay, buksan na natin gate. Let's go. Nandito na po tayo. Ay, bumili lang tayo ng pagkain ng manok. Sarado muna natin yung gate. Okay. So, yun mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating simple vlog for today. Maraming salamat po muli sa inyo walang sawang suporta dito po sa ating channel. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.